What's up mga ka-TSP? So sa video ito, tutulungan ko kayong makapagdesisyon kung anong tinidor ang bibili ninyo. RockShox ba o SR Suntour? Ang gagawin lang natin ngayon ay pagkukumpara natin yung mga tinidor mula sa RockShox at sa Suntour base sa level ng mga ito. So ang tatalakayin natin ngayon ay mga tinidor na pang cross country. Para sa budget meal category mula sa Team Suntour, meron tayong XCM, XCR at Raydon. Mula naman sa Team RockShox, meron tayong XC30 at Judy. Para sa mid-level, mula sa Suntour, meron tayong Epixon at Axon 32. Mula naman sa RockShox, meron tayong Recon at Reba. Para sa pangyayaman na category, ang pambato ng Suntour ay ang Axon 32 Elite at yung Axon 32 Works. Sa RockShox naman ay meron tayong Seed at Seed Ultimate. Hanggang sa comparison ng Epixon at Reba lang muna tayo ngayon sa video ito. Medyo technical kasi ang magiging usapin natin, baka ma-overload tayo ng info. Talagang i-discuss ko kasi ang bawat tinidor ngayon. So ganito natin pagkukumpara mga tinidor na ito. Uunahin muna natin ang mga external features ng mga ito, saka tayo magpo-proceed sa in-depth discussion ng mga internals ng mga ito. So okay, ready na tayo? Simulan na natin. So ang unang ipagkukumpara natin ay ang XCM laban sa RockShox XC30. Baka nagtataka yung iba, bakit nawawalang XCT? Kung ako sa inyo guys, kung mag-upgrade man kayo, at least XCM nang kunin ninyo. Kasi feature wise, halos walang pinakayabang XCT sa mga stock fork ninyo. Ang dalawang tinidor na ito ay 99% of the time OEM. Ibig sabihin nito ay kung bibili kayo ng budget na MTB at magkataong RockShox or Suntour ang tinidor ng mga ito ang mga modelong madalas mong makikita nakasalpak sa mga ito. Pero pagdating sa aftermarket, talagang bibihira ang mga ito brand new. Meron naman kaso nga lang dahil mura, laging out of stock. Kaya karamihan na lang na makikita mong listings puro used or gamit. Lalo na doon sa RockShox. Para naman sa price, yung XCM ay magsisimula sa 3,000 pesos brand new para sa tinidor na may NLO damper na. Yung XC30 naman, ang pinakamababang offer na nakita ko ay 7,500 pesos brand new. Available yung XCM sa size 26 hanggang 29, habang yung XC30 ay available lang sa 27.5 at 29 inch na wheel sizes. Yung XCM dito sa Pilipinas ay may steerer tube na gawa sa bakal at available lang na 1 and 1/8 inch non-tapered. Yung steerer ng XC30 naman ay gawa din sa bakal at available ito sa non-tapered at tapered na versions. Sa crown naman, yung XCM ay gawa sa AC4C T6 alloy o pinaghalong aluminum, silicon at magnesium na alloy. Tapos ito ay may 47mm na offset. Sa XC30 naman ay gawa ito sa forged 6061 T6 na aluminum, tapos yung offset niya ay mula 42 hanggang 51mm depende sa laki ng gulong. Para naman sa stanchion size, parehas silang 30mm. Sa materials naman ng mga stanchions nito, parehas din silang straight wall steel. Yung XCM ay chromium plated, yung RockShox hindi. So doble ingat na lang para hindi kalawangin ito. Yung lower legs nitong dalawa ay gawa rin sa aluminum. Isang dahilan kung bakit mura ang presyo ng mga tinidor na ito. Tapos sa axle standard naman ay parehas na quick release 9x100 sila. Meron namang through axle na version ng XCM, pero dito sa Pilipinas yung QR version lang ang meron sa atin. Boost spacing parehas sila na hindi available sa dalawa since QR nga sila. Punta tayo sa specs ng mga internals ng tinidor na ito. Para sa fork travel, parehas silang available sa 80, 100 at 120mm of travel. Pag-usapan natin yung mga dampers nila. Yung XCM, available siya in 4 flavors. Meron itong HLO, NLO, LO at RL na dampers na pagpipilian. Yung HLO yung kadalasan mong makikita sa XCT at sa mga lumang release ng XCM. Bale, ito ay isang damper na may adjustable compression damping pero wala itong rebound. As in, sobrang linear yung feeling niya. Kung paano yung bilis ng pag-compress ng tinidor mo, ganon din kabilis ang kanyang balik. Port orifice type kasi ito na damper. Isang circuit lang yung pwedeng daluyan ng oil para sa ganitong klaseng damper. Ito yung dahilan kung bakit na-experience natin yung parang nagiging rigid yung tinidor pag sobrang matagtag na ang daan. Wala kasing separate na daan ng oil para sa mabilisang pag-compress ng tinidor. Yung NLO yung nakasalpak sa mga mabibili mong XCM ngayon. Parang HLO din ito pero meron itong rebound damping.
Yun nga lang ay hindi mo ito may adjust, factory set na siya. Pero at least hindi sobrang linear ng feeling ng tinidor. Susunod naman ay yung LO damper. Ito ay parang NLO din, dagdagan mo lang ng blow-off valve. So ang silbi nitong blow-off valve ay mapipilitang mag-compress yung tinidor mo kung naka-lockout ka tapos biglang tumama sa malaking bato o biglang may drop sa trail. At ang huli ay yung RL na damper. Literal nakapareho niya yung LO na damper pero imbes na lever ang ginagamit mo para ma-lock mo ang tinidor mo, gagamit ka ng remote. Yung XC30 naman ay gumagamit ng turnkey damper. Bale, isa itong port orifice damper na mayroong blow-off valve. Parang yung sa LO damper lang na binanggit ko kanina. Ang difference at ang malaking advantage ng turnkey ay meron itong 4-way rebound adjustment. Hindi tulad doon sa Suntour na factory set ng rebound damping niya. Ma-adjust mo yung bilis ng pagbalik ng tinidor na ito. Merong mabilis, medyo mabagal, tapos mabagal. Para naman sa spring nitong dalawang tinidor, para silang may coil spring na may preload adjustment. Ang silbi naman ng preload ay para ma-adjust mo yung sag or gaano kalalim lulubog yung tinidor mo kapag inupuan mo ito. Kumbaga katumbas nito yung dami ng hangin na meron sa isang air fork. Okay, natapos na rin natin ang first round ng video ito. Para sa pangalawang comparison natin, ipagkukumpara natin yung Radon 32 at yung Judy. Baka nagtataka kayo, bakit ko na naman nilagpasan yung XCR at yung RockShox 30 na ipagkumpara? Yung binibenta kasi ngayon sa market natin ng mga variant nitong dalawang tinidor na ito naka-coil spring. Halos eksaktong kapareho nito yung specs nung XCM at nung XC30. Anyways, ngayon lang din nauso itong Radon sa aftermarket. Noon halos nakikita ko lang ito na nakasalpak sa mga bisikleta bilang OEM. Paano ba naman? Mas mura siya sa Epixon tapos naka-true axle na siya. Di hamak na talaga mauuso ito. Yung Judy naman ay kumbaga meta na siya ng RockShox Sports na nakasalpak sa mga budget builds. Ito kasi yung replacement ng RockShox XC32 at yung mga naunang gold na 30 models. Ang mga malaking pagbabago lang ay naka-boost na ito. Isang dahilan kung bakit marami naghahanap nito para sa mga budget build nila. Magkakano ba ang mga ito? Yung Radon 32 ay mabibili mo simula sa 9,000 pesos brand new ngayon. Yung Judy nga yung pinakamababang presyong nakita ko brand new ay 13,500 pesos para sa Judy silver na model. Pero average SRP din nito ay 14,000 pesos din. Available yung dalawa sa 27.5 at 29 inch na wheel options. Syempre mga bagong labas pa ito so hindi available yung 26. Yung steerer ng Radon ay gawa sa aluminum at available ito sa tapered at non-tapered na variants. Yung steerer naman ng Judy ay gawa sa aluminum tapos available lang ito bilang tapered. Sa crown naman, yung Radon ay gawa sa AC4 CT6 alloy na may 40 hanggang 46 mm na offset. Sa Judy naman ay gawa ito sa Forge 6061 T6 na aluminum tapos yung offset niya ay mula 40 hanggang 51 mm depende na naman sa laki ng gulong. Para sa stanchions nito, yung Radon ay may 32 mm na gold anodized A6000 aluminum stanchions. Yung Judy naman ay 30 mm na fast black na bakal para sa Judy silver at fast black na aluminum para sa Judy gold. So may kita natin na mas matabang stanchions itong Radon. Ang ibig sabihin nun ay hindi masyado mag-flex kumpara sa Judy pagdating sa mga sobrang matagtag na trail. Yung fork legs ng dalawa ay gawa sa magnesium. Para naman sa axle standard, itong Radon 32 ay available sa quick release 9x100 at non-boost true axle na 15x100. Yung isang model ng Radon, yun yung may boost, yung Radon 34. Pero sa susunod na video natin maitatalakay yun. Itong Judy, boost na 15x110 ang axle standard niya, bapa silver man or gold variants. Sa internals naman niya, available yung Radon 32 mula 80, 100 at 100 mm of travel. Ganun din yung Judy. Para sa dampers, yung Radon ay may LOR at RLR dampers. Parang yung sa XCM lang din kanina. Pero imbes na fixed at factory set yung rebound niya, pwede mo nang i-adjust ang rebound nito. Yung sa Judy naman, mapa gold or silver, ginagamit nito yung turnkey damper na makikita rin dun sa XC30 kanina. Para sa spring ng mga tinidor, para silang gumagamit ng air spring. Yung sa Radon ay gumagamit siya ng air positive, coil negative na system.
Sa Judy naman ay self-equalizing na tinatawag nating solo air system. Parehas na dihangin yung positive at negative chambers ng spring nito. Bombahan mo lang yung positive spring at bahala na siyang mag-equalize dun sa negative spring. Okay, so naitapos din natin ng round 2, punta naman tayo sa pangatlong comparison. Ito na yung Suntour Epixon at yung RockShox Recon. Para sa akin, ito na talaga yung isa sa mga pinakasikat na comparison between sa RockShox at sa Suntour. Paano ba naman? Epixon pa rin talaga ang pambansang number 1 air fork, tas itong Recon ito yung pambansang RockShox para sa mga walang pambili ng riba. Bakit? Ano bang meron at sikat na sikat itong dalawang ito? Mas mahal lang naman ng 2,000 pesos itong Epixon sa Radon sa presyong 11,000 pesos, more or less brand new. Parehas ang internals, parehas din ang externals nila. Naka true axle pang yung Radon. Pero bakit mas pinipili pa rin nila ito? Ang dahilan ay dahil dun sa bigat. 1,800 grams. Magana yun para sa isang tinidor na pang cross country. Enthusiast tier stuff, kumbaga. Yung Recon naman ay nagsisimula sa 16,000 pesos, onti lang ang difference niya sa Judy. Pero di hamak na mas superior ang specs nitong Recon kaysa dun sa Judy, kaya sulit talaga. External specs, yung Epixon ay available mula 26 hanggang 29 inch na wheel sizes. Sa Recon naman ay 27.5 at 29 lang. Yung steerer ng Epixon ay gawa sa aluminum at non-tapered dito. May mga tapered pa na Epicon noon, pero itong Epixon ay street steerer na lang talaga. Yung sa Recon naman, aluminum din ang steerer nito. At available ito sa parehong tapered at straight na steerer tubes. Sa crown naman, yung Epixon ay gawa sa AC4C T6 alloy at ito ay may 40 hanggang 46mm na offset. Sa Recon naman ay gawa ito sa Forge 6061 T6 na aluminum, tapos yung offset niya ay mula 37 hanggang 51mm depende sa laki ng gulong mo. Para sa stanchions, parehas silang aluminum at 32mm ang kapal. Parehas din silang hard anodized na black. Yung fork legs ng dalawa ay gawa sa magnesium at yung axle standard ng Epixon ay quick release 9x100 lang. Yung Recon naman ay through axle lang, meron nitong non-boost 15x100 at boost na 15x110. Para sa internals, parehas lang yung internals ng Epixon sa Radon. Ginagamit pa rin nito yung LOR at RLR dampers tulad nun. Yung Recon naman may version na gumagamit ng turnkey damper tulad dun sa Judy. Pero yung RL version na talagang tinitira sa aftermarket ay gumagamit ng tinatawag nating motion control damper. Etong damper na ito para siyang upgraded na turnkey. Kung port orifice at iisa lang ang daluyan ng langis na makita sa turnkey, dito sa Moco ay magkahiwalay ang low speed at high speed compression circuits niya. Ang maganda dito ay kapag nabigla yung tinidor mo, may daluyan ng langis para sa mabilis ang pag-compress ng tinidor. Ang isa pang advantage ng HSC at LSC circuits na pwede mong malagyan ng separate damping adjustment sa mga ito. Kaya meron tayong mga terms tulad ng RL, RLT at RT3 and so on. Itong sa Recon ay gumagamit ng RL na damper. Ito yung Moco damper na factory set yung limit ng blow off niya. Tapos sa rebound part naman, pwede mong i-fine tune yung rebound nito kasi hindi ka na lang limited sa 4 settings para sa rebound mo. Sa spring naman ng dalawa, ginagamit pa rin ng Epixon yung air spring system tulad nung sa Radon. Air positive tapos coil negative. Etong Recon naman ay merong Devon air option na available. Para siyang solo air pero mas malaki ang volume nitong Devon air. Yun lang naman ang difference ng dalawang air spring systems. At hanggang dito lang muna ang video natin sa mga nagbabaka sakaling bumili ng mga na-discuss kong mga tinidor ngayon. Sana ay natulungan ko kayo sa pagpili ng tinidor na babagay sa inyo. Salamat mga ka-TSP sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel natin para sa mas maraming informative na content. Sana may natutunan kayong bago. God bless mga ka-TSP. Peace out!